the robe of righteousness. Kung meron po tayong mga banal na kasulatan, ating pong buksan sa 2 Corinthians 5:21. So isang verse lang to, so mixi lang ito. Sabi po niya, "For he hath made him who knew no sin to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in him." So sa title ng ating pong preaching ngayong umaga ay Robe of Righteousness. So napaka-importante po sa atin. Ngayon magaganda ang mga suot ng bawat isa, no? Maayos naman. Yung iba ay nakabarong, which is yung sabi sa mga members nakabarong, pero ako hindi. Mamaya. Tapos talagang prepared bawat isa. Salamat sa Panginoon Diyos. Kasi mahalaga naman talaga yung diba? Sa mga nagtatrabaho, doon makikita kung saan ka nagtatrabaho. Di ba? Kung halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho sa Jollibee or sa McDonald's, meron kang certain uniform na makikita agad ng tao, ay, Jollibee yan, gusto ko dyan. Ay, McDo yan, gusto ko dyan. Or, you could be sa isang establishment, let's say sa isang mall, at ikaw yung nasa reception. Ay, siya, reception yan. So, mahalaga yung kasuotan natin because it represents who we are. At bilang isang Kristiyano, tayo naman, mga mananampalataya, tayo ay mayroong balabal ng katuwiran, robe of righteousness. Ngayon, kung titignan ko kayong lahat, hindi ko nakikita kung sino ang mayroon. Okay? Walang nagniningning sa inyo na mayroong puting-puti. Wala. Baka wala ditong nakasuot ng robe of righteousness. Pero ang Diyos, nakikita niya yan. Ano yung mahalaga? Okay? Kung ano man yung suot natin ngayon, o sa anumang araw, ang mahalaga ay meron tayong balabal o suot ng katarungan, no? Righteousness. Robe of righteousness, katuwiran. Sapagkat yun yung tinitingnan ng Diyos Ama sa ating lahat. Ayon po sa ating nabasang scripture, okay? Sabi doon, "For he hath made him to be sin for us." Okay? Yung sin, S-I-N. Okay? "Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." Kung meron po tayong mga Bible, okay, just kung meron, substitute po natin yung, kasi puro to kung titignan natin yung he, him, diba? Or tapos we, sino yung mga yon na sinasabi sa Scripture? Sino yung he? Sino yung him? Okay, pero to be clear, yung sabi doon, "For he that is God." The Almighty God. Okay? Yung him dito, that is the Lord Jesus Christ. At tapos yung us, sabi niyo doon, or we, that is who? The Christians, the saved Christians, the believers, yung mga nakatanggap ng kapatawaran mula sa kasalanan, sila yon. Okay? Kaya nga, kung ito ibabasahin uli natin at isa-substitute natin yung proper name, mangyayari ganito, no? "For God hath made Jesus Christ to be sin for me." Okay? Yung us, ginawa kong personal, me. Okay? For mas maliwanag na maintindihan ko. Okay? Or you can change it to your name. Ulitin ko. "For God hath made Jesus Christ to be sin for me, for you." Napakabigat, ano? Ang Diyos mismo ang gumawa sa Panginoong Jesucristo na siya ay maging kasalanan. Okay? Kasalanan na hindi makasalanan. Okay? Para sa atin, sabi dito, for us, for me, para sa iyo, para sa ating lahat, na mayroong pananampalataya at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Upang tayo ay magkaroon ng katuwiran
ng Diyos. Yun yung robe of righteousness. Sa pagtuturo ng Scripture, pag binuksan palagi natin yan, ay makita po natin na ang tao ay ipinanganak na may kasalanan, na nagkakasala. At wala pong sino man na ipinanganak sa mundong ito ang banal. Okay? Maliban, of course, ang Panginoong Hesukristo. Lahat ng tao, meron tayong kasalanan. Kaya nga, maliit pa lang ang bata, okay, ay gumagawa na siya ng mga mali. Although hindi pa niya alam kung anong ginagawa niya. Hanggang tayo lumaki ng lumaki, tayo ay gumagawa ng mga kasalanan. So hindi lamang sa tayo ay makasalanan, tayong mga tao, kundi gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kasi iba yung may kasalanan, pero hindi mo naman ginagamit, dormant. O halimbawa, yung taong tulog. Hindi niya ginagamit yung kasalanan niya, diba? Kasi tulog siya eh. O kaya naman yung may sakit sa ospital. Okay? May kasalanan siya, ngunit yung kasalanan niya ay hindi active. Pero tayo ngayon, mga nakaupo, nakikinig, no? Marahil yung iba, sana hindi naman. Nang isip ay nasa iba. Iniisip yung kanyang lalabhan. Kasi umuulan ngayon eh, no? Sana wag umulan kasi yung sinampay ko doon ay mag-aamoy kulob. Mag-downy. yan ang ano ngayon, diba? Sikat. So, yung kasalanan po, ayan ay very clear sa Scripture na lahat po ng tao na isinilang ay may kasalanan. Kapag atin pong kinumpara, yung tao makasalanan, sa Diyos naman, napakalayo ng difference. Napakalaki ng agwat. Kasi ang Diyos, anong pagkaalam natin sa Diyos? Siya ay banal. 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 Yun ang sabi ng mga anghel, di ba? Nung nakita nila ang Diyos, holy, holy, holy. Hindi lang isang holy, talagang napakabanal ang Diyos. So kung kukumpara natin yan sa tao na makasalanan, madumi, okay? Sabi ng Scripture, wicked. Napakadumi. So, paano ngayon ang tao makakalapit sa Diyos na banal na banal? Ito po yung ating titingnan ngayon sa umagang ito. At ang panalangin ko po ay sa tulong ng banal na Espiritu na nasa ating presensya ngayon, dahil tayo po ay nag-aaral ng banal na kasulatan, ay buksan po ang inyong mga puso kung hindi pa po kayo mananampalataya, kung hindi pa kayo nakakasiguro ng kaligtasan. Ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa inyong mga puso at maintindihan ang mga verses na aking pong sasabihin. Ang lahat po ng tao na namumuhay na walang Diyos, okay? Ang lahat ng tao na nabubuhay na walang kaugnayan sa Diyos, siya ay mamamatay ng walang kaugnayan sa Diyos. Siya ay mamamatay ng walang Diyos. At siya ay mananatiling patay at nagdudusa doon sa dagat-dagat ng apoy. Ngunit ang isang tao na mayroong pagkakilala sa Diyos, siya'y namumuhay na kasama ng Diyos, pag siya'y namatay, kasama pa rin niya ang Diyos. So yun ang malaking kaibahan. Ang isang tao na may kasalanan, ulitin ko, walang Diyos, namumuhay ng ungodly, namumuhay sa kasalanan, pinagmamalaki ang kasalanan, okay? Natutuwa pag nakakita ng kasalanan, pero pag saan ginawa ng kasalanan, galit na galit. Pero gumagawa ka rin ng kasalanan. Pag ang isang tao po na yan, at hindi siya nakakilala sa Panginoong Diyos, siya ay mamamatay ng walang Diyos, at siya ay mananatili sa dagat-dagat ng apoy eternally. Kaya ang mga mananampalataya, yan ang isang bagay na biyaya sa atin ng Diyos. Although tayo before, noon ay makasalanan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay kanyang binago. Kaya nga kung babalikan natin ang banal na kasulatan, doon sa same chapter, sa verse 17, 2 Corinthians 5:17, sabi doon, therefore, if any man be in Christ, diba? In Christ, na kay Kristo.
not outside Christ, no? So importante yung word niyon, in Christ. Kung titignan natin yung baso, meron sa loob ka. Si Kristo, yung baso, nasa loob ka ng Panginoong Jesucristo, not outside of Christ. Sabi doon, if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang. All things are passed away, behold, all things are become new. Naging bago ka ng nilalang. Bakit? Kasi natanggal yung kasalanan binayaran ng Panginoong Jesus. So, yan ang good news, mga kapatid, mga kaibigan. Yan yung mabuting balita. Na tayong mga tao, okay, ay makasalanan, masama, wicked. Lahat na ng kasalanan ginagawa natin, lahat ng kasalanan gusto nating gawin, pinagmamalaki natin ang ating kasalanan, no? We are not sad about sin. Instead, gusto pa natin yung ibang tao. Ganun din, magkasala din tulad natin. Di ba? That's a bad news. Kasi lahat ng kasalanan, mayroong kapatbayaran. For the wages of sin is death. Kamatayan. Ang ibig sabihin ng death na yan, kamatayan. Dito sa lupa, mamamatay. Most importantly, yung ating spiritual life. Wala nang spiritual life, kundi eternal damnation, eternal sacrifice, suffering doon sa impyerno. So the good news is that andiyan ang Panginoong Jesucristo. Siya yung magliligtas sa atin mula sa kapahamakan. So, tingnan po natin yung three points dito. Unahin po natin dito yung salita sa una, sabi doon, for He hath made. Tingnan po natin yung He. We said earlier, yung He doon, for He, for God. Okay? So, yung palang kaligtasan natin, yung ating yung salvation, yung kaligtasan na inihahayag na binibigay ng Panginoong Jesucristo, ang author, ang nagplano, ang gumawa ay sino? Sabi doon, for He hath made. Ang Diyos ang nagplano ng ating kaligtasan. Okay? Maliwanag yon. Ang Diyos. Hindi si pastor ang nagplano ng ating kaligtasan. Hindi ang church, hindi ang SGBCI. Hindi ang mga Hudyo. Hindi ang sino mang tao ang nagplano ng kaligtasan na bibigay sa mga tao. Kundi ang Diyos mismo. So pag ang Diyos ang nagplano, ibig sabihin nun, yung plano ng Diyos, banal. Ang plano ng Diyos, matutupad. Kung ano yung sinabi ng Diyos, mangyayari. Kaya maging open yung puso natin dito. Buksan natin, ano? Sapagkat yung nagplano nung kaligtasan, ang Diyos mismo. So, mahalaga sa atin, mga tao, na ating tanggapin yung kaligtasan na yon na ipinlano ng Diyos. Kasi Diyos na nagplano di ba? Tayo nga, tawag tayo ng tawag, Panginoon Diyos, tulungan mo ako, nag-aaral pa akong trabaho. Panginoon Diyos, tulungan mo ako, nag-aaral ako. Pag may kailangan, tumatakbo tayo sa Diyos. Ito yung mas magandang tanggapin natin, yung kaligtasan na inaalok ng Diyos. Sapagkat, siya mismo yung nagplano. Hindi ang religious people, hindi ang mga Hudyo. No? Walang ibsang tao na magsasabi, ang kaligtasan ng tao, ako magpaplano, ganito ang gagawin nyo. Pagka may taong gano'n nagsabi, ako ang nagplano ng kaligtasan, bogus yun, scam yun. Huwag tayong maniniwala sa mga gano'n. Sapagkat ang sabi sa Scripture, for He, God, hath made. Siya yung gumawa. Okay? Siya yung gumawa. Kaya nga, pag titignan natin, papaano nangyari na yung Diyos na napakabanal, di ba? Sobrang banal. Yung kanyang kabanalan, walang hangganan yan Sa mga tao, di ba, minsan sinasabi, nagbabanal-banalan ka lang naman
Kasi manliligaw ka eh, di ba? Minsan ganun, ano? Kasi nagbabanal-banalan ka lang naman kasi andito yung mga parents natin eh. Pero pag wala yung mga parents natin, lalabas na naman yung sungay mo. Pero ang Diyos, walang hangganan ang kanyang kabanalan. At siya ay perfect in everything sa kabanalan. Hindi tulad natin, banal minsan, pag nasa simbahan, pag nag-church, pero after the church, malayo naman yung church eh. Sige, okay lang. No! Ang Panginoong Diyos, nasaan man tayo, siya'y banal. Ano man ang gawin natin, siya'y banal. Ikaw man na magkasakit, kung ano man mangyari sa atin dito sa buhay na to, siya'y banal. Hindi nagbabago yung kanyang kabanalan. Kaya nung siya'y nagplano ng kaligtasan, yung plano na yon banal. Kaya dapat, yan ay ating sinasapuso, yung kaligtasan ng plano ng Diyos. Sapagkat biro nyo, no, ang nagbigay ng detalye, ang nagbigay ng bawat punto para tayo ay maligtas, ang nagsaad niyan, kung meron mang master plan, siya ay nagsulat, ano? Ang Diyos mismo. So bakit tinatanggihan ng tao? Kasi nga ang tao ay makasalanan. Ayaw sa Diyos. Tatawag lamang sa Diyos kung may sakit na siya, kung wala na siyang pera, kung siya ay mayroong problema. Yes, that's good. Pero mas mahalaga din naman, mas importante, na makita natin yung perfectong plano ng Diyos sapagkat siya yung gumawa. Sa lahat ng ginagawa ng Diyos, yan ay perfect. Pagka nagsabi ka na, ay, ang buhay ko hindi perfecto. True, hindi perfecto ang buhay natin, kaya nga meron tayong Diyos. Siya yung perfecto. Siya yung gumagawa. So, paano mapapakita ng Diyos? Yun ang problema natin. Ano? Sa Diyos, walang problema. Ipakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Pero sa isip ng tao, may problema sa atin. Paano ipapakita ng Diyos na banal yung kanyang pag-ibig sa tao, ganon din naman yung kanyang righteousness. Diba? Kasi nga, banal, makasalanan. There must be a way para magtagpo yun. Kasi kung pag-ibig, dapat matagpo yung pag-ibig ng Diyos doon sa mga makasalanan. Pero meron ng kasalanan, hindi po pwede. No? Hindi po pwede. Kailangan merong planong gawin ng Diyos para magtagpo yung righteousness ng Diyos. Pag sinabing righteousness ng Diyos, galit siya sa kasalanan. Okay? Ayaw niya ng kasalanan. Hindi siya makakatingin sa kasalanan. Okay? Nangidiri siya dyan sa kasalanan. Anumang kasalanan. Tandaan natin, ang kasalanan ni Eva at Adan ay disobedient lang. Isa lang. Sabi, huwag niyong kakanin yan. Kinain. Baksak sila. Isa lang yun, ha? Tayo, ilang taon ka na? Ilang taon na tayo? Araw-araw nagkakasala tayo. Siguro kung bawat kasalanan natin ay pwedeng ilatay isa, baka puro latay na katawan natin, ano? Pero ang mas mahalaga ay ano yung ginawa ng Diyos? Ano yung plano niya? No? Ano yung kanyang ginawang paraan para ang tao na makasalanan ay mapunta doon sa kabanalan? Okay. Paano pagduduktungin, paano pagsasamahin yung justice of God at saka yung grace of God? But first, nakita natin, no? So there should be a balance. Sapagkat hindi po pwede na sasabihin, ito madalas naririnig natin, di bale ang Diyos naman ay pag-ibig. Totoo yun. Kaya maintindihan niya ako, totoo yun. Pero isipin din po natin, ang Diyos ay banal. Kapag ang Diyos sinabi natin banal, hindi niya pwedeng tignan ang anumang kasalanan. Okay? So dapat balance yun. Hindi po pwede namang sabihin mo, banal lang ang Diyos, wala nang pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sabi ng Scripture, for God so loved the world. So may pag-ibig ang Diyos. Pero yung pag-ibig na yun, hindi naman magiging, titignan na lang niya na bypass na lang niya yung kasalanan. Hindi po. So, yung title natin na Robe of Righteousness, sabi kasi po dito. So, yung God hath made him, yung him, sabi ko, tayo yon, ako,
to be sin for us. So ito ngayon yung solusyon. Okay, kanina may nagplano ang Diyos, ito yung solusyon ng Diyos. No? Okay? Kasi nga, from the time of Abel and Cain, up to now, lahat ng tao sa Old Testament ay gumawa ng sarili nilang paraan para maabot ang Diyos. Diba? Si Abel, sa kanilang paghain, si Abel naghain ng tupa. Si Cain, ang kanyang inihain o sacrifice ay yung kanyang, ano yan? Mga ani, tama, vegetables. Okay. Mga gulay, o paman yan. Sabi ni Cain siguro, hindi, ito yung trabaho ko eh. Hindi dapat tanggapin ng Diyos ito. Pero meron ng utos ang Diyos. Kailangan yung sacrifice ay blood. So tinanggap yung hain ni Abel at yung kay Cain hindi tinanggap. Ngayon kung ikaw ay malapit sa Diyos, babaguhin mo. Diba? Kasi hindi na nga tinanggap ng Diyos pero nagalit pa si Cain. So nangyari, pinatay niya si Abel. So yun yung way of man. Panginoon, kasi ito yung nasa akin ito, dapat tanggapin mo ako. Diba? Hindi, merong sariling plano ang Diyos. Tapos noon, ano pa mga paraan ng tao para maabot ng Diyos? Sila ay nagtayo ng napakataas na tore. Ang tawag doon ay Tore ni Babel. Toreng Babel. Okay? Yun ay tinayo ni Nimrod. No? Ang sabi nila, para makausap natin ang Diyos. Kasi yan, naging dumami na yung tao eh. Okay? Dami-dami ng tao, mighty na sila. So tumoy sila, napakalaking tore patungkol sa langit. Pero yan ay giniba ng Diyos. Sapagkat man-made. Okay? Yung kanilang plano na makausap ang Diyos, na magkaroon ng fellowship sa Diyos, it was man-made. It was man's plan. Ang Diyos merong plano. So, yan ang nagiging problema. Ang tao gusto niya, meron akong planong sarili ko. Dapat Diyos, tanggapin mo to. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po maaaring ganun. Tanggapin natin na ang Diyos ay may sariling plano, may sariling dinakda, at yun ay dapat nating sundin. So the author is God. He hath made. Okay? Hindi ito nanggaling sa anumang tao. Hindi ito nanggaling sa anumang religious groups. Kasi ang tao, hindi pwedeng gumawa ng sarili niyang hagdanan patungo sa langit. Sabi ng Romans 3:10, as it is written, there is none, what? Righteous. No, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. So, none. Pag sinabing none, wala. Okay. So, ang Diyos ang gumawa ngayon ng paraan. Siya yung nagplano, siya yung gumawa ng steps kung anong dapat gawin. Siya yung nag-design. Okay? At yung design niya, design ng ating Panginoong Diyos, dinesign niya ito na isa lang. Wala siyang backup plan. Okay? Isa lang kanyang dinesign na plano. At ito po ay absolutely necessary para tayo po ay magkaroon ng muling kaugnayan sa Diyos. Hindi nagplano ang Diyos ng, step 1, step 2, o level 1, level 2, level 3. No? Walang ganon. Isa lamang ang plano ng Diyos and it was necessary. Napakahalaga, napaka-importante para tayo ay mabalik sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pwede bang mag-design ang mga tao para tayo ay mapatawad ng Diyos? Mag-design ng plano? Yun ang sinusubukan ng mga tao talaga. Ginagawa sila ng napakaraming paraan. Pero isa lamang ang pwedeng gumawa ng design ng true atonement, and that is God.
Sapagkat ang Diyos lamang ang pwede pong magbigay ng satisfaction. Alam ng Diyos kung paano papayapain yung kanyang galit. Di ba? Pagka ikaw ay galit, halimbawa, sa ating human experience, pag ikaw ay galit, di ba? Maaaring alam ng kapatid mo kung paano ka masigit na galitin. Di ba? Or, alam ng kapatid mo kung paano ka payapain. Okay? That's good. Ganon din naman sa mag-asawa. Di ba? Pag galit yung isa, kung galit yung mister, alam ni Mrs. kung paano payapain si mister. Or kung galit si Mrs., alam ni mister kung paano payapain si Mrs. Pero kung di sila marunong magpayapa sa isa't isa, away. Okay. Ngayon, sa illustration na yon, nakita natin ang Diyos ay banal. Alam ng Diyos, siya lamang ang nakakalam, paano mapapayapa yung aking galit sa kasalanan. Siya lamang ang nakakaalam. Walang ibang pa nakakalam, Diyos lamang. Ito lamang yung paraan para magkaroon ng satisfaction, yung justice. Kaya yung plano ng Diyos is truly the only way, the only necessary and essential way for every person, for all person, to understand na ito ay lamang ang paraan. Pag minsan kasi inisip ng tao, okay naman na meron akong sisimba naman ako at nagbigay naman ako, naging mabuti naman ako. So, Panginoong Yesus, siguro naman ay tatanggapin mo ako diyan sa langit. No. Hindi yun yung plano ng Diyos. Yun ay plano mo. Yun ang plano mo, yun ang gusto mo, pero hindi yan ang gusto ng Diyos. So, tingnan natin ngayon. So, may plano ang Diyos. Meron siyang napakagandang plano para sa ating kaligtasan. Tingnan naman natin ngayon yung substitute. Sabi doon, He made him who knew no sin. Na-establish na natin na lahat ng tao may kasalanan. Lahat ng tao ay may sala. Lahat ng tao ay nagkakasala. Pero sino yung, sinabi sa scripture na, God made him who knew no sin. Well, isa lang yan. Very narrow. Isa lang ang ating pagpipilian. Wala nang iba. And that is the Lord Jesus Christ. Siya lamang. Okay? Although marami nagsasabi, ay, mabait naman ako. Okay? Maayos naman ang buhay ko. Wala naman ako sa bilangguan. Siguro naman, wala din akong kasalanan. No. Yung nga lang, pag sabi mo na wala kang kasalanan, nagkasala ka na eh. Yung nga lang na tinigasan ng puso mo, bawa, nakarinig ka ng ebanghelyo, narinig mo, ang kaberahan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya narinig mo yun, uy, masama pala ako. Kailangan ko pala ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas lamang ay ang Panginoong Jesucristo. Pero tinanggihan mo, sabi mo, ayoko, nagkasala ka na. Ang ebanghelyo, mga kapatid, mga kaibigan, pag ito po ay pinipreach, meron yan palaging resulta. Hindi yan dormant, na parang walang nangyayari. Meron. May nangyayari sa puso ng tao. It's either you will be saved because of the preaching of the gospel, or you will be hardened. Yung puso natin ay lalong titigas. So, sino yung substitute? Of course, nakita na po natin, it is the Lord Jesus Christ. Sabi doon, who knew no sin. Okay? Sa tao, sa atin, ang hirap isipin na ang isang tao ay walang kasalanan. No? Ang hirap yun eh. No? Pero sa plano ng Diyos, hindi imposible. It is very much possible. At nangyari na nga nung sinugo ng Panginoong Diyos, yung kanyang anak. Remember, ang sabi natin, ang Diyos ay banal. So yung banal na Diyos, yung anak,
Sa Trinity, kasama yung anak sa Trinity, siya'y banal din, tulad ng Diyos Ama. So yung anak, Panginoong Jesucristo, siya ay bumaba sa lupa. Pero kailangan niya magkaroon ng katawang tao. Okay. Nung siya ay nagkaroon ng katawang tao, yung katawang tao na yun ay walang sinful nature. Kaya wala siyang kasalanan. At kailanman ay hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi doon, yung Diyos na nasa langit, gumawa ng plano, sabi doon, ginawa niyang kasalanan yung tao na walang kasalanan. Okay? For all have sinned and come short of the glory of God. Yan ang Romans 3:23. Sino ngayon ang pwedeng tumanggap ng galit ng Diyos? Of course, pag tao ang gusto mong, kung gusto mong tanggapin ang palo ng Diyos dahil sa iyong kasalanan, walang matitira sa atin. Okay? Matutunaw tayong lahat. Matutunaw tayong lahat. Masisira tayong lahat. Kung yun ang iniisip ng tao. Ako na lang magbabayad sa kasalanan ko. No? Sunog ka na. Sinusunog ka pa sa impyerno. Ngunit dahil ang Panginoong Jesucristo, siya ay banal. Okay? Namuhay siya ng banal. Wala siyang kasalanan. Okay? At marami sa mga tao sa scripture, sinabi, wala siyang kasalanan. Kahit nga si Pilato, sabi niya, I found no sin in him. Wala akong makitang kasalanan sa kanya, pero pinakaw pa rin siya. Dahil gusto ng mga tao. At kung ang tao, sabi niya, ako na lang kaya yung magbayad sa aking kasalanan. Hindi po pwede. Kailangan ng isang tao na matuwid, isang taong banal na mamatay para sa iyo, para sa akin, para mabayaran yung ating kasalanan. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya ay banal, nasa langit, siya ay bumaba sa lupa. Siya pa rin ay banal kahit nandito siya sa lupa. Siya ay hindi nagkasala. At siya yun ngayon, sabi sa ating scripture, ay ginawang kasalanan ng Diyos. We could understand this with an illustration. No? Paanong si Jesus ay naging makasalanan para sa atin. Okay. Sabi dun sa, I think nagawa na rin to dito before, sabi nung Friday school sa Riyadh, pagka nag-preach daw tayo, almost pare-pareho, di ba? May kakaiba lang, may malakas, may mababa, pero almost the same. Okay? Kasi nga, isa lang ang mensahe ng Scripture. Hindi pwede magkaiba-iba yan. Okay? So, let's give an illustration on this. Paano na si Jesucristo na banal ay ginawang makasalanan ng Diyos. Pinasa sa Kanya yung kasalanan. Not makasalanan, I'm sorry. Nabubulol ako. Ang Panginoong Jesucristo, nang siya'y bumaba, hindi siya naging makasalanan. Ipinatong sa Kanya yung kasalanan. Okay, so clear ha? Although ipinatong sa Kanya yung kasalanan, hindi siya naging makasalanan. Yung makasalanan, meaning, ay gumagawa ng kasalanan ng mga kasalanan. Okay? So, illustrate natin yon. Ang Diyos, banal, okay? Tayo, madumi. Tayo ay nakadamit ng kadumihan, ng wickedness. Sabi doon, tinanggal yung damit natin na madumi at ipinatong sa Panginoong Hesukristo. Yun yung po yung ibig sabihin dito noong God made Him to be sin for us. Yung kasalanan natin ay tinanggal sa atin at isinuot sa ating Panginoong Hesukristo. At ano nangyari? Nung suot-suot na ng Panginoong Hesukristo yon, kasalanan ko, kasalanan ng mga sa bagong tipan, kasalanan ng lahat ng tao,
kasalanan mo kung ikay mananampalataya, at kasalanan pa ng mas maraming tao na darating pa. Lahat ng kasalanan nila, natin, ay ibinigay, kinuha ng Panginoong Hesukristo. Yung damit na yon na madumi. At doon sa krus ng Kalbaryo, kanyang binayaran. Kanya itong pinagdusahan. Okay? Sabi dito, sa Isaiah 53:6. Kasi yung tanong natin, paano? Isaiah 53:6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Ayun. Yun yung proseso. Yung kasalanan natin, no? Kung damit man, halimbawa yun, tinanggal ko at kinuha ng Panginoong Jesucristo at doon sa krus ng Kalbaryo, kanyang pinagbayaran. Yan ang theological na tinatabi yan, imputation. So yun ang nangyari, mga kapatid. So is the Lord Jesus Christ qualified? Yes. Because He remained perfect. He is perfect. He remained perfect and holy even sa gitna ng kasalanan. No? Tayo pagka nakasama natin yung mga ibang mga tao makasalanan, diba, nahahawa tayo eh. No? May tendency ganun eh. Ano ba? Lahat yun ay mga kaibigan mo na matagal mong di nakita. At sabi, tagal tayong hindi nagkita eh. Happy hour naman tayo. Ikaw, Kristiyano ka. Wala naman dito yung mga ano. Sige, basta dito lang ko sa kanto at para titingnan ko kung sino yung mga dumarating. So mahahawa eh. Pero ang Panginoong Jesucristo, sa dami ng makasalanan niyang nakasama, hindi siya nagkasala. Sapagkat wala siyang nature na magkasala. Sapagkat ang kanyang nature ay kabanalan. So ano ngayon ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? So napunta na natin yung ating kasalanan, diba? Napunta na doon sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kanya naman binayaran sa krus. Siya ay nilibing at nabuhay na muli. So yung kasalanan, nabayaran na yon. Hanggang doon na lang ba? Hindi pa po. Meron pa pong kanuktong yon. Kasi nga, kung wala ka ng kasalanan, meron pang ginawa ang Diyos. Sa ating scripture reading, kanina, sa ating text, sabi, for He hath made Him sin, to be sin for us, who knew no sin. So yun, walang kasalanan ng Diyos. That we might be, ang sabi doon, that we might be made the righteousness of God in Him. Paano tayo naging righteousness ng Diyos? Through Christ. Yung ito ngayon. Kanina, tinanggal natin yung damit na madumi, kinuha ng Panginoong Jesus, kanyang pinagbayaran sa krus, kanya lahat ng kasalanan yun, nabayaran na. Yun namang kanyang righteousness, yung katuwiran ng Diyos, okay, ay ipinatong sa atin. So yung damit natin na madumi, na makasalanan, na mali-mali ang lahat ng ginagawa, tinanggal at ipinalit sa atin yung robe of righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. That is why now, kung titingin ng Diyos sa ating lahat, okay, kapag ikaw ay mayroong robe of righteousness, kilala ka ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Okay? Mahal ka ng Diyos. Okay? Pero kung ikaw ay walang robe of righteousness, it's because suot mo pa yung damit ng kasalanan. At hindi ka makakita ng Diyos. Ikaw ay sa kapahamakan pupunta. So yung scripture na to is, yung verse na to is very short and yet very profound. Kasi ipinakita dito yung how God planned, paano pinagplanuhan ng Diyos yung tamang paraan ng kaligtasan, at kung paano ang Panginoong Yesus ay kumilos para sa ating kaligtasan. Di po ba? So kaya ngayon, ito na lang ang kulang. Okay, nakita natin yung He, tapos yung Him. Now let's go to dun sa third person, sa verse na to, yung us. Yung us.
Okay? Kasi, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kapag tayo po ay natanggap na natin yung robe of righteousness na binigay ng Panginoong Jesucristo, there is instantly a new transformation. Mayroong pagbabago sa buhay natin. Sabi nga dun sa 17, a new creature. Tayo po ay binago. Pero kahit na may pagbabago sa atin, no, ay hindi naman yun sapat para tayo ay pumunta din sa langit. Maliban nga lang talaga kung yung damit ng kabanalan ng Diyos ay nasa atin. Okay? Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. We become righteous before God. It's because God planned. It was God's plan. And it was Jesus Christ who fulfilled that plan. Wala tayong sinama, wala tayong dinagdag dun sa plano ng Diyos. Huwag nating dagdagan ang plano ng Diyos. Pag ang Diyos ay nagplano, nag-isip, ito gagawin ko, huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan. Pag nag-isip tayo, pwede ko sigurong dagdagan, i-revise. Pwede mo bang i-revise ang plano ng Diyos? Hindi. Because He is God. You will just by thinking of that, you are already sinning. Nagkakasala ka na. So how do we get this righteousness ng Panginoong Jesus? Paano natin ito makukuha? Okay? Philippians 3:9. Will be our last verse. Philippians 3:9. Sabi doon, and be found in Him, not my own righteousness. Okay? Which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So matatanggap po natin yung righteousness of God by faith, pananampalataya, not by magluluhod ka man dito, paulit-ulit, okay? Huwag kang kumain mamaya. Dahil gusto mo, maligtas ka, magsasacrifice ka, kahit ano pang gawin mo. Hindi ka magiging righteous in the sight of God. Sabi sa Scripture, it's only by faith. Pananampalataya lamang. At kung pananampalataya, ibig sabihin yan, mananampalataya ka, maniniwala ka na ako, isang tao, ay makasalanan. Ako ay isang tao na hindi kayang iligtas ang aking sarili. Ako ay walang karapatan sa harapan ng Diyos. Ako ay pupunta sa kapahamakan. Ngunit, ang Panginoong Hesukristo, ako'y nananampalataya na kaya niya akong iligtas sapagkat yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo is enough, very, very much enough to save me. Yun ang pananampalataya. Yun yung faith na sinasabi. Hindi mo nakita, hindi natin nakita na matay ang Panginoong Kristo, pero nababasa natin sa Scripture, nanampalataya ka, naniniwala ka, hindi ka na humihingi ng mga signs. Panginoon, pag nakakita ako ng usok habang ako'y nananalangin, Panginoon, naniniwala ako. Panginoon, pag ako'y pinawisin ng malagkit habang ako'y nananalangin, maniniwala ako. Panginoon, pag ako'y nagsalita ng maraming wika, ganyan, maniniwala ako. Pero hindi ganoon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa Panginoong Hesukristo dahil sinabi ng Scripture na siya ang tagapagligtas. Yan ang pananampalataya. Yung nakita mo, narinig mo, ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Naniniwala ka ba doon? Or sabihin mo, di, pwede naman akong pumapit sa Ama .
Basta mabait lang ako eh. Then you make God as a liar. Kasi sinabi na nga ng Panginoong Jesucristo, ako lamang ang daan patungo sa Ama. Huwag mong gawing sinungaling ang Diyos para sabihin mong, pwede pa dadagdagan ko. I-revise ko yung way of salvation. Don't think that. Huwag isipin yan. Ang kaligtasan natin ay nasa kamay lamang ng ating Panginoong Kristo. Kailangan lang natin ng pananampalataya. Kailangan mong isipin sa ating puso. Kailangan mong pakinggan ang salita ng Diyos sa iyong puso na kinakausap pa man ngayong magang ito. Buksan natin ang puso natin. Okay? Huwag mong pabayaan na ang puso mo na kinakausap ng banal Espiritu ay magsara na dahil sa katigasan mo. Kundi buksan mo yan sa pamamagitan ng pagtanggap sa katayuan mo bilang isang makasalanan at meron lamang isang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo. And that salvation, that plan of salvation will be yours. The fulfillment of that salvation will be yours. By what? By faith. Manampalataya ka na ikaw ay ililigtas ng Panginoong Diyos. At kaya niyang gawin po yung kahit sa oras na ito. Kahit sa oras na ito, pwede kang iligtas ng Diyos. Maaari kang maligtas. Okay, buksan mo lang ang iyong puso. Sabi mo, Panginoong Jesus, sinusuko ko ang aking puso sa iyo. No? Alam ko ako'y makasalanan. Wala pong akong pwedeng gawin para ako'y maligtas, maliban na labang dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. And I believe, if you will have that kind of prayer, you will be saved. Pero of course, hindi ko naman natin nakikita yan. So it is your decision. It's your choice na right now. It's your decision. At ang prayer namin, it's one of us here, is that God will touch your heart. Okay? If God is touching your heart, don't harden it.